Hello po mga kaibigan, welcome po kayo sa YouTube channel ko. Nandito po ako ngayon, may kaunting imimensahe lang po ako sa inyo tungkol po sa mga nakakuha po sa akin ng mga mutya sa aking shop sa Shopee. Ang masasabi ko lang po, ang mga mutya na nakapost po sa aking shop sa Shopee ay legit po na mga mutya po yun. Galing po yun sa kamay ng mga inkantong putian sa mga kaibigan ko po. At baka magtataka po kayo na bakit po may mga kaibigan po ako na mga inkantong putian o iba pa po na mga inkanto katulad ng mga duwende, mga kapring putian o mancho na putian. Kaibigan ko po sila dahil yung ina ko po ay anak po ng inkantong putian. At dito po na nirahan sa mundo natin. At dinadala po nila ako sa kanilang mundo. Ay mga engkanto po yon na kaibigan ng lula ko po na manggagamot din noon. At pinasa po sa aking ina hanggang sa akin. At pumunta po ako sa mundo ng mga engkanto dahil napupusuan po nila ako. Ang masasabi ko lang po sa mga nakakuha ng mutya sa aking shop sa Shopee, ang mga mutya na nakuha po ninyo ay may mga gabay na mga engkanto katulad ng mga tikbalang, mga duwende, saka yung Tres Marias Encantada. Ang Tres Marias Encantada po, sila po ang gumabay po sa akin hanggang lumaki po ako sa mundo na ito. Sila po ang tumutulong po sa akin. Tatlo po sila na mga engkantadang putian at napakabait po nila. Tungkol naman po sa mutya na inyo nabili sa aking shop sa Shopee, na gusto po ninyo magpakita ang gabay sa inyo, hindi naman po madali magpakita ang gabay para lang po magkausap sa atin na mga mortal na tao, dahil may batas po na sinusunod ang mga engkanto na hindi madali magpakita o makipag-usap po sa atin. Pero yung mga mutya na nanggaling sa kanila ay ang kanilang presensya ay nandyan po sa kanilang mutya. At sa kahit saan po tayong lugar, basta ang mutya na nanggaling sa kanila ay nagakunik po sa kanila ang presensya ng mutya. At para magabayan po tayo ng mga gabay ng mutya ay may mga inuutusan po sila ng mga insekto katulad ng mga bees, paru-paro o anuman nga sa isang insekto na mautusan po nila na bilang magsilbi na kanilang mata sa araw-araw na makikita po tayo nila na naghahawak ng kanilang mga mutya. Sa mga nakakuha na gusto magpakita po sa inyo ang gabay, ako po taos pusong naghingi ng pasensya po sa inyo dahil sa batas na sinusunod po nila. Pero yung kapangyarihang bertudis ng mutya nandyan po. Ang gawin lang po ninyo sa mutya pag nahawakan po ninyo ito, sa every first Friday of the month, ibabad po ninyo ito sa tubig ulan. Ang purpose po na ibabad po ninyo sa tubig ulan ay darating po ang swerte sa atin na hindi po natin inaasahan. Pagkatapos na nababad po ninyo ng 1 oras sa tubig ulan, kunin po ninyo at punasan ng tila hanggang matuyo po ito. Pag tumuyo na po ang mutya, tuubin po ninyo ng kamangyan o insenso. Ang purpose po na tuubin po natin ang mutya para po ang presensya ng gabay ay magabay po sa atin. Pagkatapos na natuob na po ninyo ang mutya, punasan po ninyo ito o pahiran
ng langis na gawa ng Biyernes Santo. Ang purpose po na ating pahiran ng langis na gawa ng Biyernes Santo, ang ating mga mutya, para magpapakita po ito sa gabay na sa panig po tayo ng liwanag o kabutihan. At huwag po natin kalimutan na magdasal po tayo sa gabi at umaga para magpapakita po sa gabay ng ating mga mutya na mabubuting tao po tayo. Yan po ang ating gawin kapag may mutya po tayo. Dahil nag-alaga po tayo ng mutya para po may gabay na tutulong po sa atin sa ating pamumuhay. At sa pamamaraan ng kapangyarihang birtudis ng mga mutya na tinataglay at sa atin pagsusumikap, baka maabot po natin na umangat po ang ating buhay. Yun po ang dahilan na nag-aalaga po tayo ng mga mutya. Hindi naman siguro na pag-aalaga po natin ng mutya ay automatic po tayo na yayaman. At sa mga mutya naman po na mga pang protection, ang masasabi ko lang po ay huwag lang po ninyo ito dalhin sa mga lamay o sementeryo. Kapag nakapunta po kayo ng sementeryo at dala po ninyo ang inyong mga mutya, ang gawin lang po ninyo sa araw po ng First Friday of the month, ibabad lang po ninyo sa tubig ulan at tuubin lang po ninyo ng kamangyan at pahiran ng langis na gawa ng Biyernes Santo para bumalik po ang kapangyarihang birtudis ng mga mutya po ninyo at ang presensya ng gabay ng mutya. Yun lang po ang gagawin po ninyo sa inyong mga mutya. At tungkol naman po sa mga nakakuha ng Santo Cristong Baliktaran, ang masasabi ko lang po, congratulations po sa mga nakakuha sa Santo Cristong Baliktaran po sa aking shop sa Shopee. Dahil yun na lang po ang Santo Cristong Baliktaran na naipost ko po. Ang paliwanag ko po sa mga Santo Cristo, ang tinuro po sa akin ng Panginoon, yung tinatawag po na abaga na Santo Cristo. Katulad po nito, tinatawag ko po na Santo Cristong abaga. Ito po ang ginagamit sa panggagamot dahil ito po ang tinatawag na medisina na gamot sa sakit. Ito po yung abaga. Ito po ay yung medisina sa panggagamot ng Santo Cristo. Pag sa spiritual po na nag-aaral po kayo ng mga Latin o divine words, ay orasyon po ang isulat ninyo at igamot po sa tao. Pero sa Santo Cristo, ang medicine po, ito po ang ginagamit na ginababad po sa tubig at sa langis. At ito din po ang ginagamit sa pagluya sa damit ng tao, na kahit saan po maabot ang taong may sakit, basta yung kanilang damit ay dinala po sa atin na manggagamot. Ito po ang tinawag namin na abaga. Ito po ang tinuro po sa akin ng Panginoong Hesus. At para maangkin po ang kapangyarihan ng abaga na ito, binigay po sa akin niya ang kanyang 7 banal na salita ng Ama na makapangyarihan sa lahat para sa pagpapako po sa nauna ko na pagpapako. Para maangkin po ang kapangyarihan sa panggagamot, ito po ang aking krus sa nauna ko na pagpapako para sa panggagamot. Ito po ang tinatawag na medisina po ng Santo Cristo. At ito po na Santo Cristo, sa pagtuturo po sa akin ng Panginoong Hesus, ay may 2 kudlit po ito dito.
dito sa gilid may dalawang kudlit po dito at saka dito. Ang ibig sabihin po yon ay kapangyarihan po ng Ama at Anak. Ito po ang nauna ko na pagpapako sa cross. At ito po ang ginagamit ko sa mga viewers na gusto po mag-aral ng panggagamot. Tinuro ko po sa aking YouTube channel kung paano po manggamot gamit po ang Santo Cristo. At sa pangalawa ko po na pagpapako sa cross, ito po ang Santo Cristong baliktaran. Sa pangalawa ko po na pagpapako po ito. Ang kapangyarihan po nito ay 14 po kasalita sa ikalawa na pagpapako ko sa cross. Ito po ang ginagamit na protection sa barang, paktol, sa palipad hangin, sa sampal, sa gawa ng masamang engkanto, masamang espiritu, at sa lahat na kapangyarihang itim. Ang kanyang kapangyarihang birtudis ng Santo Cristo baliktaran ay sa amin ang tawag po ay malangsa dahil bronze po ito. Pag ibabad po ito sa langis o sa tubig, yung kanyang tinatawag na langsa ng bronze ay yun ang magpapatakbo sa mga masamang kapangyarihan o sa barang na hindi magpatuloy sa katawan ng tao. Ito po ang kanyang virtudes, yung tinatawag po na langsa. At ang kapangyarihan po nito ay 14 na salita sa pagpapako ko po sa pangalawang pagpapako. Hindi po pwede ito na kargahan ng ibang orasyon o buhayin ng ibang orasyon dahil iba na po yon. At may mga malalim pa po na pag-aaral po ito sa akin. Yung ikatatlo ko po na pagpapako sa cross, yun na po ang tinatawag namin na buhay na Santo Cristo. Dahil ang ikatatlo po na pagpapako ay may 21 na salita na binigay po sa akin ang Panginoong Hesus na ipapako sa ikatatlo na pagpapako. At ang mga nakurusan po ng sagradong dugo sa kanilang mga palad ay magsilbi po ito sa kanila na depensa habang buhay at matagal din sila tumanda. Dahil ang Santo Cristo po nga katatlo pinako sa cross na may 21 ka salita ay napaka bisa po. Ang masasabi ko lang po, ingatan lang po ninyo ang Santo Cristong baliktaran na nakuha po ninyo sa akin. At nakita po ninyo sa aking videos na na-upload sa aking YouTube channel, yung alikabok na mukha sa tilang puti ay maganda din yun na depensa at gamot. Dito sa amin ay amin yan pinapadevelop at nilagay sa altar po namin at nilagay po namin sa mga kitchen, kasama po yung picture ng Santo Cristo na nagpapako sa cross ng Biyernes Santo sa ikatatlo po niya na pagpapako, dahil matindi po na depensa yan sa kulam, sa barang at sa lahat-lahat po. Ang masasabi ko lang po, ang katatlo po na pagpapako sa cross ay matindi na po na protection.
na hindi na po matatalo sa kahit anong kapangyarihan ng mga may kapangyarihan, basta sa tama lang po tayo. Hindi lahat ay mailahad ko po dito sa inyo ang tungkol sa Santo Cristo, baliktaran o sa kapangyarihan ng Santo Cristo. Ang aking Santo Cristo, baliktaran o ang aking nalalaman tungkol sa Santo Cristo, hindi ko po ito pinag-aralan sa mga libro ng espiritual. Marami po akong libro sa espiritual. Matagal din ako nag-aral. Pero sa aking pag-aaral, hindi ko po nakita ang tunay na kapangyarihan ng Santo Cristo. Nakita ko lang po ang tunay na kapangyarihan ng Santo Cristo nang tinuruan po ako ng Panginoong Hesus at binigay po niya sa akin. Hindi ko po pinag-aralan sa mga libro yung nalalaman ko po sa Santo Cristo. Binigay po sa akin ng Panginoon. Yan lang po ang masabi ko sa inyo. Sa mga nakakuha ng Santo Cristo, ingatan na lang po ninyo. At taos puso po ulit ako nagpapasalamat po sa inyo sa inyong pag-suporta sa aking YouTube channel at pag-follow po ninyo sa aking shop sa Shopee at sa aking Facebook page ng Milagro de Santo Cristo. Maraming salamat po sa inyo at i-message lang po ninyo ako sa aking Facebook kung may itatanong po kayo sa akin sa mutya na legit na makatulong po sa inyo, at saka yung mga sangkap virtudis na kahoy, maganda po yun na mga sangkap, ipang sangkap po ninyo sa gawin po ninyong lanahan at gamitin sa panggagamot o sa katawan po ninyo. At ang masasabi ko po sa mga gusto mag-aaral gamit po ang Santo Cristo, tingnan na lang po ninyo sa mga videos na na-upload ko sa YouTube channel nga ito para matutunan po ninyo ang mga pamaraan sa panggamot gamit ang Santo Cristo. Yun lang po masasabi ko at God bless po sa inyong lahat.